Harry Roque. Hindi lang basta-bastang Chinese ang nagtago sa sinasabing bahay ni Harry Roque. Itong si Sun Liming ay bigating pugante na nasa red notice ng Interpol. Sabi ni Roque, ang may-ari ng bahay ay ang PH2 Corporation, ng majority shareholder ay Biancham Corporation, kung saan incorporator siya at mga associates niya. Inamin din ni Roque na may bantay siya mismo sa bahay at supervise niya ang nangyayari doon. Kaya nakapagtataka na sa dami ng bahay sa Pilipinas, kay Roque pa talaga napunta ang pugante. Ayon sa PAOK, IT manager si Lining ng Lucky South 99, ang pogo na tinutulungan ni Roque aregluhin ang mga utang sa PAGCOR. It appears this fugitive and Roque run in the same circles. Nakakabahala ang dami ng mga dayuhang kriminal na nasa bansa pa dahil sa pogo. While a ban was already announced, we in the Senate need to craft measures to ensure that this industry never comes back again. Never met this person. I've met her po. So I met her. In kasi fact, kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. hindi po, yung lalaki po. Yung but lalaki now na you're Cambodian. telling this committee na na-meet mo man pala yung Yung lessor. Leslie po. Yung Leslie. Oo, Oo. yung Leslie po. Na-meet Oo. ko. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. No? So, wala naman po akong kaduda-duda na siya ay lehitimo. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon sa ginagawang pag-iimbestiga ng Senado at ng House of Representatives kaugnay sa mga konektado sa iligal na operasyon ng POGO sa bansa. Nakakaduda na at booking na si former presidential spokesperson Harry Roque na hindi siya protector at legal officer ng POGO sa nagdaang hearing sa Kamara at Senado. Ayon kay Senator Risa Hontiveros ay dinamay-dami kasi ng bahay sa bansa at bakit sa bahay pa nito sa Tuba, Benguet nakatira ang isa sa mga most wanted fugitive ng China at itinuturing rin na isa sa mga big boss ng POGO sa Bamban, Tarlac. Pati ang mga netizens na nakasubaybay sa kaso ng illegal na operasyon ng POGO ay nakahalata na tila umiiwas si Roque sa mga aligasyon na mayroon itong ugnayan sa POGO. Subalit halatang kilala nito si Cassandra Ong na sinamahan pa nito sa PAGCOR sa paglalakad ng lisensya nito noong taong 2021. Ginisa nga sa pagdinig sa House of Representatives si former presidential spokesperson Harry Roque kahapon kaugnay pa rin sa pagturo sa kanya ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission tungkol sa dalawang big boss ng POGO sa Bamban na nahuli sa di umano'y bahay nito sa Tuba, Benguet. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz ay nakapangalan kay Harry Roque ang nasabing bahay na kanilang ni-raid. Subalit todo tanggi pa rin dito si Roque. Dahil pagmamay-ari di umano ito ng isang korporasyon ang nasabing bahay na may pangalan na Biancham Corporation. Ngunit inamin nito na interesado siya sa bahay na ito at nandun siya nakatira nung umalis siya sa gobyerno. Nakalis di umano ito sa isang Chinese na babae na may pangalan na Huan Yun. At ang lalaking nahuli na itinuturing na most wanted fugitive ng China ay partner di umano ni Huan Yun. Natimbrihan kasi ng PAOK na nandun nagtatago itong dalawang wanted na mga big boss ng POGO sa Bamban. Isang malaking katanungan ngayon kung bakit sa dinami-dami ng bahay at lugar sa bansa ay bakit nandun pa mismo sa bahay ni Harry Roque sila nakatira. Paliwanag ni Roque ay hindi di umano niya kilala ang mga nakatira doon sa kanyang bahay subalit inamin nitong minsan na silang nagkikita at kumain sa labas. Aniya, mayroon siyang caretaker na nangangalaga sa kanyang tahanan doon. Isa pa sa iniimbestigahan ay ang koneksyon ni Harry Roque kay Cassandra Leong na siyang big boss din ng POGO. Ayon kasi sa ebidensya na nilabas ng PAGCOR ay kasama ni Roque sa paglalakad ng lisensya at bayarin ng POGO noong nagsisimula pa lamang ito sa bansa noong 2021. Subalit muling dininay ni Roque na legal officer siya ng POGO at hindi totoo ang aligasyon sa kanya ng PAGCOR sa inilabas nilang organizational chart kung saan nandoon ang kanyang pangalan. Matatandaang noong nakaraang administrasyon ay kung saan si Roque ay presidential spokesperson ay nabuksan at nag-operate ang POGO sa bansa. Kaya hindi maitatanggi na suportado nila ang POGO. Subalit ngayong taon lamang ay nabuking ang mga illegal na gawain sa loob kung saan lantaran ang gawaing paglabag sa karapatang pantao, scamming, prostitusyon, at pamamaltrato sa mga trabahanting Chinese sa loob ng POGO at naging pugad pa ito ng mga Chinese na wanted sa China.
Nadiskubre din na may mga opisyal ng ating gobyerno ang tumatanggap ng malaking suhol mula sa mga big boss ng Pogo upang hindi mabuking ang mga katiwalian sa loob ng Pogo operation. Yung dalawang wait sir, I'll just get my records. Yung dalawang Chinese nationals po doon sir is the female one is Wan Keeping who arrived in the country on July 17, 2024 with and another one sir is a male Chinese national who found to be undocumented, and later he introduced himself as a Cambodian sir by the name of Kon Mowern. And later on sir we found out na siya po ay isang fugitive wanted for prosecution under an Interpol Red Notice, and his real name, sir, is Mr. Sun Liming, who escaped to the Philippines and has introduced himself as Kun Muern, a Cambodian national. He has been identified as an IT consultant responsible for the creation of some IT platforms being used by scam farms in the country. He was apprehended by the Bureau of Immigration and the PAOK last July 27, 2024, sir, at Pinewood Subdivision, Tuba, Benguet. So just to clarify, Mr. Chair, so hindi pala dalawang Chinese national. Isang Chinese and then isang Cambodian. He introduced himself as a Cambodian, sir, but later on, sir, we found out na siya po ay isang Chinese national, fugitive Chinese national. Okay. Walang problema dun sa isa, no? Yung nagko-claim na Cambodian national siya. Very clear naman na fugitive yun. Apo. What about the other one? Ano naman ang kasalanan nun? Ang kinaso po natin doon is for her harboring this criminal, sir. So, are these two involved dun sa, connected ba ito dun sa Bamban Tarlac na Pogo? Iniimbestigahan pa namin till now, sir, but initially, sir, yun po ang pagkakaalam namin na itong si Sun Liming, sir, ay involved po siya, sir, dun sa paggawa, sir, ng mga platform that were being used in Scam Hub, sir, dito sa atin. Were you able to establish, Mr. Chair, the presence of this person dun sa Bamban operations? Wala pa po kaming lumalabas sa investigasyon namin, but we are looking at that, sir. Initially, sir, we have this information, sir. Now, Mr. Chair, paano nyo natunton itong Chinese national dun sa Baguio? Was there a tip or talagang through intelligence work lang to? Bakit nyo natunton? Bakit nyo naisipan na nandun nagtatago itong dalawang to? May informasyon po kaming nakuha, sir. Yes, sir. So, I understand na nagtatago sa isang bahay. I think Pines Subdivision or a certain Royal Pine Subdivision ang pangalan. Sino po may-ari nung bahay? Sa ngayon po, sir, as yun nabanggit po kahapon, it's a property, a corporate property. I think it was owned by Mr. Harry Roque. It's a corporate property but being leased by this Chinese national. So it's owned by corporation. The house is owned by a corporation, and in turn, the corporation is also owned by, or rather, it shows that the owner of the said corporation is former Secretary Harry Roque. Yun po yung nakita namin sa hearing yesterday, in the Senate hearing, sir. Do you have the incorporation papers, or do we have a copy of the title of the house to prove that Secretary Harry Roque is indeed the owner of the said house? Wala po kaming dokumento as of today, sir. So more or less, we are assuming that Yes, it's owned.
Yes, sir. Paano po lumabas yung pangalan ni former Secretary Harry Roque when we do not have any evidences linking Secretary Harry Roque to the said house? As to the information kung bakit lumabas po yung pangalan ni Mr. Harry Roque, is hindi po sa amin, sir, nanggaling. Siguro po, sir, may mga nagtanong-tanong po doon if whether kung nakikita po nila si Mr. Harry Roque doon o yung former spokesperson na Harry Roque. So, hindi na po namin alam, sir, kung saan nanggaling yung information. Mr. Chair, can we do some diligence work on this matter because this is very important to establish whether that it is the house is truly owned by Secretary Harry Roque. Can we send some people to the registrar or to the local government unit to ask for documents, titles, and of course to the SEC regarding the corporation, the corporate papers linking Secretary Harry Roque to the said house? Kailangan siguro natin yon. Can we do that? Yes, sir. Yeah, we can have our investigation. To former Secretary Harry Roque, well, you just have heard the statement of Yusek Gilbert Cruz that linking you to the said Chinese nationals. Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAOK? Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. In fact, yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, babae. Yung isa, pagpapakilala niya, ay siya'y Cambodian. No? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian yan. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga is we're in the process of distributing property within the family. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But nagkasundo po kami na talagang I want to retain this property. So ngayon po, ang nag-aari ng property ay, sandali po, kunin ko lang yung pangalan, ha? At So, former Secretary Roque, you admit that you have an interest in this house I by have an virtue of interest the corporation owning this house. yes po, ang may registered owner po nito is Page 2, Lot 37, Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in 8-8 sale na! 8-8 sale na! Shopee COD Unbox. Shopee COD Unbox. Return on the spot! Return on the spot! Ang dali-dali Shopee! Ang dali-dali Shopee! Shop na! PH 2 Lot 37 Pinewood Holdings as part of our division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kami contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yoon Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At least na notaryado, pinresenta po niya ang kanyang passport at require din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think you have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAOK. No? So para lang pong malinaw na dahil siya po ay nakalis, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino Pero, po, Mr. Roque, ang pumirma dun sa lease, contract of lease? ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Rocket. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this woman po. No? At ako nga po ang nagsabi na But you have never met this person? I've met her po. Ah, so- I met her. In Kasi fact, kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. hindi po, yung that lalaki you're, po. Yung but lalaki now na you're Cambodian. telling this committee na na-meet mo man pala yung Yung lessor. lessee po. Oh, yung lessee. Oo, yung Oo. lessee po. Na-meet Oo. ko. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. No? So, wala naman po akong kaduda-duda na siya ay lehitimo
siya ay extensively traveled at meron naman siyang ACR. Sa katunayan, she wants to be in complete compliance with the law. Kaya po ngayon, nung napaso ang kanyang ACR, umalis siya ng bansa at ang sabi niya sa akin, she's in the process of renewing her ACR. Pero ang tingin ko naging problema po rito ay itong babaeng ito na may alien certificate of registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko at sabi ko, sino yan? Well, yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya, pero ang hindi ko naman alam, hindi sila kasal, ewan ko talaga kung talaga siya nananatili doon, pero meron po akong katiwala doon. Kasi po, natakot ako na kapag pinaupahan ko sa incheck, sa Chino, sorry po for the derogatory word, minsan po kasi nung ako ay nasa gobyerno, nagreklamo sa akin yung mga residente na isang subdivision sa Parañaque, trinifer ko sa OIC na NBI, at ginagamit daw ang isang residential house bilang pogo. So, para nga po maiwasan na nagamitin ito for any other purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. Sa labas lang sila ng bahay, nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka, at pinamamasbadan ko po kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At ang sabi naman po nila, 3 hanggang 4 lang po ang talagang nag-i-stay sa bahay at wala Mr. po Roque, talagang kailan ho niyo nakilala itong lesi ninyo? Well, actually ako po, na-meet ko siya sa LA, kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula Wait. po, no? Mr. Chair, na-meet mo yung lesi, nasa LA ka. Hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Nag-lunch po kami sa Did- LA. when you met this person, this lessee, meron ng existing contract of lease o wala pa? Meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo, Ang Mr. date Chair? po dito ay January 15, 2024 po itong hawak kong kontrako. So prior to the signing of the lease contract, you never knew this person? Yung lalaki po. Pero yung Yung babae, babae, kilala ko na rin. Matagal na mukhang kilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Pero ang contract of lease po niya is January 15, 2024. January 2024 yung contract of lease. So kailan na ho nyo nakilala itong taon to? Hindi naman po matagal. Kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung property. Ang balita Sino ko doon po ang sa... nagrekomenda sa inyo itong person na ito? Well, sila po'y talagang mapursige na gusto nilang umupa. Ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako doon sa lugar na yun, no? Pero nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay nandito na sa Manila. Sabi ko, sayang naman, nabubulok. Sige, paupahan na, no? So, ito po, isasubmit ko po yung aking contract of lease. Yes, please do. Pero Mr. Chair, Vice Chair, can we also have the copies of those, Secretary Roque, yung incorporators? You said a while ago that there is a corporation. Opo. Can you Royal kindly submit also to the Hindi committee? ko po dala, but I can of course submit it. No? All right, thank you so much. Hindi ko po dinideny. That is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo, meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction
na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga pong malaman, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one yun, and alam niyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng Multinational Village na ginagawang POGO at 70 people at the time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa Banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yun nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan at nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency, no? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa Banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga POGO, no? Na akin namang itinatanggi po. Sabi niyo, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid Opo. at natagpuan ng 2 foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng BI. Sabi niyo sa ano yan, sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, Aling korporasyon po iyan? ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala, no? PH2. PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala nyo po, you intend to Mahaba po yung pangalan. procure 100% ownership Anyway, of it. maya-maya po, PH2. darating po What yung... does PH2 stand for Well, po? ano po yan eh? That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya-maya PH2, po. why? What's the whole address po Parang of the phase house? 2, block number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito, no? Na And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2. sa ngayon po hindi. Hindi. Pero Anong kami percentage po, po ng ang, ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako Nominal. ngayon, no? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po lumalabas ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2? po. Another What is that corporation. other corporation? It's Biancham Holdings. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding. B-I-A-N CHAM. si Bianchan Holdings. Yes, yes. Ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Sold. sa Biancham Holdings. Pero It's wholly minority, owned. nominal kayo. Nominal. Wholly. Oo, wholly owned po yan by Bianchan Biancham. Holdings. Sino pong incorporators ng Bianchan Holdings? Attorney Percival Ortega po at yun po naalala ko si Attorney Percival